maiinit na balita ngayong tanghali. 17 Filipino seafarers na pinalaya ng Houthi rebels matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag, nakauwi na ng bansa. Marikina Representative at House Committee on Appropriations Officer in Charge Stella Kimbo iniwasang sagutin ang tanong kaugnay sa sinasabing blank item sa BICAM report para sa 2025 national budget. Paglapit ng barko ng China sa Zambales, napigilan ng BRP Cabra. Armed Forces of the Philippines iginiit na mayroon silang koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front sa Basilan bago ang nangyaring engkwentro noong Miyerkules na ikinasawi ng 2 sundalo at ikinasugat ng iba pa. At pinaghihinalaang smuggled na gulay sa Pasay City na tuklasan ng Department of Agriculture. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nakauwi na ng bansa ang 17 Filipino seafarers ng MV Galaxy Leader na binihag sa Yemen ng mga rebelding Houthi. Tiniyak naman ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagkakaloob ng iba't ibang tulong para sa mga naturang tripulante. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pasado alas 9 kagabi nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang 17 tripulante ng MV Galaxy Leader. Ito ay matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag sa kanila ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matapos ang mga negosasyon at palayain ng grupo ng mga seafarers ay mabilis ding na-turn over ang mga ito sa mga otoridad ng Pilipinas. Immediately, we brought them here to a commercial flight. They seem alright. Hindi basta-basta napakauwi nila yan kasi we have to, see how they are talaga, no? Some were crying, diba? Yung unang lumabas, umiiyak. Tapos nandun yung mga pamilya nila with them, no? Matapos ang mga pinagdaanan ng mga tripulante, sinabi ng Department of Health na tiniyak nila ang kalusugan ng mga naturang balikbayan at ang patuloy na pagmamonitor sa kanila sa mga susunod pang araw. Categorically as a doctor, they are not traumatized. Alright? They came, galing po sila sa isang traumatic situation. Ang ayaw nating mangyari is mag-develop sila nung tinatawag na post-traumatic stress disorder. But I can say po, bilang isang doktor at bilang DOH po, nung nakita ko sila lumabas dun sa arrival corridor, wala po namang visible signs of trauma. Nangako naman ang Department of Migrant Workers sa dagdag pang tulong para sa mga Filipino seafarer at kanilang mga pamilya. Okay, first and foremost, we ensured the continuous payment of what we call allotments, right? The payment of the salaries doubled in this case, no? All throughout the 428 days. So that's number one. Number two, we provided the necessary financial assistance to the families along the way. And we will do so again, another round of financial assistance under the Action Fund. Third, we had, at some point in different specific cases, medical assistance provided to families as they were needed. Sisiguraduhin naman ng Department of Transportation na tutulong sila para sa mga nagpaabot ng interes na muling magtrabaho sa barko. Kami po ang nag-i-issue ng kanilang mga seaman's book, no? Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho, no? Hindi na iniharap pa sa media ang 13 tripulante alinsunod na rin sa kanilang kahilingan na agad makapiling ang kanilang pamilya pagdating sa airport. Ayon sa DMW, dadaan pa sa ilang proseso ang mga tripulante bago sila tuluyang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan na maaaring umabot pa ng hanggang 4 na araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umiwa si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Samantala, ikatlong kongresista na ang Makabayan Black Solo na si House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro sa nagsabing may nakita siyang mga blankong probisyon sa BICAM report. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos. Tong, sorry ma'am, you have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, we ha? were waiting yesterday ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung any explanation po sa blank lang po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, Act Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong ito dahil sa mga kontrobersyang ibinabato, kabilang na ang questionableng paggastos ng confidential funds. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma.
Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Department of Foreign Affairs ang mga ahensyang nag-iimbestiga sa umano'y espionage na kinasasangkutan ng isang Chinese national at 2 Pilipino. Ayon sa DFA, handa itong tumulong sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang pambansang seguridad. Naaresto ang mga suspect dahil sa di umano'y pag-eespiya sa mga kampo militar, pulis at EDCA sites. Mariing itinanggi ng China ang mga paratang at nanawagan sa mga mamamayan nito na sumunod sa lokal na batas. Hinimok din ito ang Pilipinas na itigil ang pagkalat ng ulat tungkol sa umano'y Chinese spy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese nationals sa bansa. Isa na namang barko ng China ang namataan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ngunit napigilan agad ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra na makalapit ito sa baybayin ng Zambales. Ang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, mabilis bang napaalis ang barkong ito ng China at ano yung mga ginagawang hakbang ng Philippine Coast Guard para masiguro na hindi makakalapit sa Zambales itong Chinese Coast Guard vessel? Bandang umaga-aga, strategic maneuvering yung ginawa ng Philippine Coast Guard para mabilis na maitaboy itong Chinese Coast Guard vessel na lumalapit dito sa may Zambales. Bukod dito ay nagsagawa rin ng kada oras na radio challenge ang mga tauhan ng PCG na lula ng BRP Cabra. Coast Guard vessel 3103. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 19 nautical miles west by south of Flores Point, Zambales, Philippines. Sa ngayon ay naitaboy at nasa 80 nautical miles na itong CCG vessel na 3103. Patuloy din ang monitoring ng PCG sa naturang barko ng Chinese Coast Guard. Nanindigan naman ng PCG na patuloy yung gagawin nilang pagbabantay sa ating teritoryo na hindi magkakaroon ng tensyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung saan ihahain ang ikalawang kasong isasampa nito laban sa China kaugnay ng pinsalang dulot nito sa marine environment sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, layunin ng kaso na papanagutin ang China sa pagkuha ng giant clams at pagkasira ng coral reefs sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Permanent Court of Arbitration at International Court of Justice ang ilan sa mga posibleng venue para sa legal na hakbang na ito. Nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. National Security Advisor Mike Waltz sa Washington, D.C. upang palakasin ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa nasabing pulong ay tinalakay ang pagpapalakas ng seguridad sa Indo-Pacific laban sa agresyon ng China. Pinuri rin ni Waltz ang alyansa ng dalawang bansa na nakabatay sa 1951 Mutual Defense Treaty. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front sa Basilan bago ang mangyaring enkwentro noong Miyerkules na ikinasawi ng 2 sundalo at ikinasugat ng 12 iba pa. Ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta na ang mga sugatang sundalo at ano ang ginagawang aksyon ngayon ng AFP?
Ella, sa ngayon ay nasa stable condition na sa iba't ibang pagamutan sa Zamboanga at Basilan yung 12 sundalo na sugatan. Bagamat yung iba sa kanila ay nagtamo ng major injury, mayroong naputulan ng paa, mayroong tinamaan sa tiyan at sa ulo, ay nagbigay na rin ang AFP ng pinansyal na tulong sa kanila at maging doon sa pamilya noong 2 nasawi. At sa ngayon, ang prioridad ng AFP ay matukoy kung ano yung dahilan bakit nagkaroon ng engkwentro. At gayon nga ay isa pang titignan nila dyan yung mga umano'y dating miyembro ng MILF, yung pagkakakilanlan nila. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang sinabi ng Moro Islamic Liberation Front na walang koordinasyon ng AFP sa kanila at nagpumilit na pumasok sa Barangay Lower Cabengbeng, Sumisip, Basilan, kaya nagkaroon ng engkwentro nitong Miyerkules. Ayon sa Philippine Army, mayroon silang koordinasyon dahil alam nila na kontrolado ng MILF ang lugar kaya mayroon ring established mechanism doon. Panawagan ngayon ng AFP sa MILF ay agarang investigasyon at mapanagot ang kanilang mga miyembro na sangkot sa insidente. Ang tropa naman natin bago pumunta doon sa lugar ay nagkaroon ng koordinasyon with the MILF. Kaya yun yung panawagan natin sa liderato ng MILF na imbestigahan nila, agarang pagkakandak ng agarang investigasyon at mapanagot na yung mga perpetrators nito. Prioridad ng AFP ngayon na imbestigahan kung bakit nangyari ang engkwentro at matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Kahapon, personal na nagpunta sa Basilan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para kamustahin ang mga sugatang sundalo. Makiramay sa mga pamilya ng 2 nasawi at upang makita na rin ang security situation sa Basilan. Matatanda ang Miyerkules ng tanghali, magbibigay sana ng security ang mga sundalo sa lugar para sa kawani ng United Nations Development Program ng tambangan ang mga sundalo ng notorious group sa lugar na ang iba ay dating miyembro ng MILF na naligaw ng landas. 2 ang nasawing sundalo, 12 naman ang sugatan at may 2 ring nasawi sa panig ng kalaban. Sabi ng Philippine Army, hindi ito makakahadlang sa kanilang hadikain na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inanunsyo ng France na darating sa Pilipinas ang kanilang aircraft carrier group sa susunod na buwan bilang bahagi ng Pacific Stellar Exercise kasama ang US, Japan at Pilipinas. Ayon kay French Ambassador Marie Fontanelle, layon ng pagbisita na palakasin ang ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Kasabay nito, nagpahayag si Japanese Ambassador Endo Kazuya ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea at Maritime Security Cooperation. Hindi pabor ang Commission on Elections o COMELEC sa pagsasagawa ng Oplan Katok nitong panahon ng halalan laban sa loose firearms o illegal na mga baril. Mula sa San Juan City, may live report si Dante Amento. Dante, bakit hindi pabor ang COMELEC sa Oplan Katok nitong election period? Magandang umaga, Ella. Sa pahayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ayaw niyang magamit o maabuso ang Oplan Katok ng mga otoridad na papasok sa mga kabahayan para maghahanap ng posibleng loose firearms o illegal na baril tulad ng walang lisensya. Paliwanag ni Garcia, mayroon namang gun ban at hindi naman makakalabas ang mga gun owner kapag wala silang lisensya. Dagdag pa nito, ayaw niyang malalabag ang karapatang pantao ng ating mga kababayan na nakasaad sa saligang batas. Kabilang na rito ang right to privacy at right to property. Ayaw rin niya na basta na lang may papasok sa mga kabahayan na wala namang search warrant mula sa korte. Pero nilinaw ng Paul Chief, sa ngayon, Ella, ay wala pa namang request, partikular ang Philippine National Police o PNP sa issue ng Oplan Katok. Sa ngayon,
ay nakatayo na rin sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga COMELEC checkpoint na layong ma-recover o mahuli kung sakasakaling may mga kababayan tayong may daladalang mga loose firearms o mga illegal. Yan ang ating update mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Dante Amento. Walang plano ang Commission on Elections na mag-host o mag-sponsor ng debate para sa mga kandidato sa darating na halalan sa Mayo. Gayunman, iniengganyo nila ang mga media outlet na magsagawa ng televised debates upang tulungan ang mga botante sa kanilang pamimili ng mga iboboto. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na susuportahan nila ang mga ganitong hakbang kung mayroon man. Muling nagsagawa ng market monitoring ang Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry sa isang public market sa Pasay City. Isa sa mga pangunahing napansin ng DA ay ang mga gulay na ibinibenta sa nasabing palengke. Ang detalye sa report ni Jed Neresina Live. Jed, ano yung napansin ng DA sa mga tindang gulay dyan? Aga sa pag-iikot nga kanina ng Department of Agriculture kasama yung Department of Trade and Industry kanina dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Isa sa napansin ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay tila yung ilang mga binibentang mga gulay rito ay may suspecho siyang ito ay smuggled. Bukod sa mga itinitindang lokal na gulay, mayroon ding mga imported na gulay na mabibili dito sa Cartimar Market sa Pasay City. At kanina umaga ay nag-ikot ang Department of Agriculture kasama ang DTI bilang bahagi ng kanilang market monitoring na ginagawa. Kasama ng dalawang ahensya ang ilang mga taga-lokal na pamahalaan ng Pasay at in-inspection nila ang mga bigasan, tindahan ng karne ng baboy, isda at ang gulayan sa nasabing palengke. Dito partikular na napansin ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ilan sa mga ibinebentang gulay. Well, these are definitely smuggled goods. Garlic stick bag. Sir, wala tayo rito. So, bakit meron ito? Ayon kay Secretary Laurel, ang ilan sa mga gulay ay nasa mga packaging na may Chinese label o kaya Chinese language ang nakalagay. Suspetsyo ng kalihim na ang mga ito ay smuggled na gulay dahil aniya, walang import permit na inilalabas ang Bureau of Plant Industry para sa mga nasabing gulay. Ngayon, planong aalamin ng DA kung saan galing ang mga gulay na ibinebenta rito sa Cartimar Market at plano nilang makipagtulungan sa DTI at Bureau of Customs para mahuli ang ganitong mga smuggled goods. Aga hindi na kinausap pa ng Department of Agriculture yung mga may-ari ng gulayan dito sa Cartimar Public Market, kundi magsasagawa na lang sila na investigasyon tungkol nga doon sa mga napansin na itinitindang gulay dito sa nasabing palengke. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Puno ng buffer stocks ng bigas ang mga bodega ng NFA sa Regions 1, 2, 3, 4, 6 at 12 na maaaring makaapekto sa pagbili ng ani ng mga magsasaka ngayong Pebrero. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, limitado ang pagbili ng ahensya dahil puno pa ang mga bodega. Plano sanang ilabas ang mga stocks sa merkado simula February 1 upang mapababa ang presyo ng bigas, ngunit naghihintay pa ang Department of Agriculture na deklarasyon ng Food Security Emergency mula sa National Price Coordinating Council. Pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng ibon at poultry products mula South Dakota, USA dahil sa mga kaso ng H5N1 avian influenza. Kasama sa ban ang mga itlog, sisiw at iba pang poultry products maliban sa mga dumating bago ang November 13, 2024. Layunin nitong protektahan ang kalusugan ng lokal na industriya ng manok. Isinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas na aamyenda sa K-12 education system ng bansa.
Ito ay ang House Bill number 11213 o ang Education Pathways for Basic Education Students. Alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 11213 o ang Education Pathways for Basic Education Students. Sa ilalim ng panukalang batas na aamyenda sa K-12 education system, may dalawang education pathways na pwedeng pagpilian ng mga estudyante para ibsan ang pasa ng mga magulang sa pagbabayad ng tuition. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, layo ng panukalang bigyan ng daan ang qualified students na lagpasan na ang senior high school at dumiretso na sa kolehiyo o universidad sa pamamagitan ng pagpasa sa isang honors exam o advanced placement examination o kaya naman mag-enroll sa technical vocational program. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Romulo. Ang gusto natin, after grade 10, may choice na ngayon yung learner. Ano ba ang gusto ko? Magiging ano po ba ako? Papasok ba ako ng university or college sigurado? Or ang gusto ko ay tech voc training? Bukod dito, layon din ng legislative measure na makapag-develop at makapagpatupad ng comprehensive curriculum para sa senior high school. Ito ay upang maihanda ang mga estudyante sa college admissions. Tiwala naman ang kongresista na maipapasa ang panukalang batas sa Kamara bago ang break ng Kongreso. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inilunsad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang kauna-unahang linya ng public transport sa terminal na mga electric vehicles. Simula ngayong araw, masasakyan na ito ng mga pasahero sa rutang papuntang Pasay. Mula sa Parañaque City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. Anong ruta yung mga electric vehicle na yan at hindi ba mas mahal ang bayad dyan? Aga, ito ngang mga bagong electric vehicle sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay bibiyahe mula dito sa PITX hanggang sa mga destinasyon papuntang Mall of Asia sa Pasay. Ayon sa kumpanyang nagpapatakbo nito, halos kaparehas lang din naman yung pasahe dito katulad sa mga modern jeepney. Sa kauna-unahan ngang pagkakataon ay naglunsad ang PITX ng mga electric vehicle na magagamit bilang public transport. Merong 3 unit ng electric na modern jeep ang masasakyan na ngayon ng mga commuter sa PITX. Pero limitado lamang ang biyahe nito mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. at mula Biyernes lang hanggang Linggo. Inaasahan na aabot sa 3,000 to 6,000 na mga pasahero ang maisasakay nitong bagong mga electric vehicle sa PITX kada araw. Cashless lang ang sistema ng pagbabayad kung saan kailangang i-download ang isang online payment app. Kapag nakakuha ng QR code mula rito, ito yung itatap doon sa automated fare collection device sa loob ng sasakyan para makapagbayad ng pamasahe. Ayon sa kumpanyang nag-ooperate nito, sustainable na ngayon na gawing public transport ang mga electric vehicle dahil bumababa na ang presyo nito. Sa usapin naman ng operating expenses, mas mababa rin dahil hindi kailangan ng change oil ang mga electric type vehicle at mas mura ang gastos sa maintenance. Ngayong araw, libre pa sakay sa mga electric vehicle na ito. Ayon sa management ng PITX, posibleng sa loob ng 2 taon ay mag-transition ang terminal sa electric type na mga public transportation. Inaasahan na sa loob din mismo ng terminal ay magkakaroon ng sariling mga charging station. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Naaresto ng mga tauhan ng Pinamalayan Municipal Police Station si alias Aquaman sa isinagawang buy-bust operation kahapon. Si Aquaman ay itinuturing na high-value individual sa lalawigan ng Oriental Mindoro dahil sa munay pagbebenta ng iligal na droga. May report si Lea Ilagan live.
Lea, gaano kalawak ang operasyon itong drug suspect na ito para ituring siyang high-value target at anong mga kaso ang kakaharapin niya? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon nga dito kay Pinamalayan Municipal Police Station na Chief of Police Lieutenant Colonel Joel Paningbatan, malawak na ang operasyon itong si alias Aquaman dahil sinasabing supplier ito ng ilegal na droga sa Pinamalayan Oriental Mindoro at iba pang karatig bayan kabilang na nga dyan ang Gloria at Socorro. Sa tagal nitong nag-ooperate ay ngayon lamang nahuli itong si alias Aquaman. Sasampahan ito ng Section 5 selling dahil sa pagbebenta nito ng shabu sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At Section 11 naman, possession dahil may natagpuan pang 4 na sachet ng shabu ng kapkapan ito ng mga otoridad. Ang Section 5 o selling ay non-bailable offense kaya't kapag napatunayan ay hindi na ito makakalabas ng kulungan. Sa inilabas na report din ng Provincial Office ng Oriental Mindoro, si alias Aquaman ay nakatira sa Santa Maria, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Naaresto ito matapos na bentahan ng droga isang posture buyer sa halagang 500 piso. Subalit natagpuan pa dito ang 4 pang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang suspect ay nakakulong na sa Pinamalayan Municipal Police Station habang inihahanda ang isasampang kaso laban dito. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Sinira ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 18,200 pieces ng fully grown marijuana sa barangay Badeo, Kibugan, Benguet kahapon. Sa tala ng PDEA, nasa 2,500 square meters ang lawak ng pinagtaniman nito at aabot sa 3.6 million pesos ang halaga ng mga sinirang illegal substance. Agad din itong sinunog ng mga otoridad upang hindi na mapakinabangan pa. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Department of Information and Communications Technology tungkol sa mga bagong pamamaraan ng mga scammer gamit ang portable IMSI catcher na kayang mag-intercept at mag-edit ng mga mensahe. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Alexander Ramos, mahirap nang matukoy ang mga bagong device na ginagamit ng mga scammer na nagpapadala ng pekeng mensahe gamit ang pangalan ng mga kilalang kumpanya. Pinayuhan ni DICT Secretary Ivan Uy ang publiko na maging maingat sa mga mensaheng natatanggap, lalo na kung may kasamang link na kailangang buksan. So nagugulat kayo, bakit nakalagay doon Globe, Smart, dito. Hindi naman nanggaling doon. Kasi ito nga, na-imitate nila na sila yung kumpanya. O nakalagay doon yung bangko, pangalan ng bangko. Dati hindi ganun ka-sophisticated, numero lang lumalabas. Hindi yung pangalan. So madali natin makita. Ngayon, itong mga bagong equipment, nalalagay na nila yung pangalan. Nagpaalala ang Bulacan PNP sa mga may-ari ng convenience store sa probinsya na mag-ingat at huwag basta-basta mag-hire ng mga aplikante na hindi na dumaan sa background check. Ito'y upang makapag-ingat sa inside job na nangyari sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? May mga nangyayari na ba na mga hold-up incident dyan na may kinalaman sa inside job sa mga convenience store? Magandang tanghali, Aga. Base doon sa nakuha nating impormasyon sa Bulacan PNP, hindi lang isa kundi dalawa o may pa yung mga na-record nila o na-itala ng PNP na talagang may mga hold-up incident na inside job na partikular nga yung mga empleyado pa yung sangkot sa hold-upan. Sinamparan ng kasong robbery ng Hagonoy PNP ang isang supervisor ng malaking convenience store sa Hagonoy, Bulacan. Ito'y matapos na mapatunayan ng PNP na kasabwat umano ito sa nangyaring robbery hold-up sa barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan nitong nakaraang January 21 ng alas 5 ng madaling araw.
Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aldrida Thompson, ang Chief of Police ng Hagonoy PNP, inside job ang ginawa ng empleyado ng convenience store dahil nadiscover nila na sa cellphone nito ang pakikipag-usap ng suspect sa mga hold-upper. Umamin siya dahil sabi niya ay hindi naman talaga siya ganung kasamang tao. Na nagawa niya lang daw yan dahil sa pagkakautang sa sugal, pagkakalulong sa sugal. At mismong sa harap ng abogado ay nagsalita siya, nag-execute siya ng extrajudicial confession sa presence ng abogado. Nakakulong na sa Hagonoy PNP ang nasabing supervisor upang makaiwas naman na mabiktima ng ganitong modus. Pinaalalahanan naman ng mga pulis ang mga negosyante ng mga convenience store bago tumanggap ng mga empleyado, lalo na kung may kinalaman sa pananalapit gaya ng manager o supervisor. Makabubuti pa rin na mag-background check sa mga nag-a-apply para makatiyak na hindi sila mabibiktima ng ganitong masamang gawain. Tingnan yung pagkatao ng tao, nung aplikante, ano ba yung kanyang financial status sa buhay, especially kung ito ay pagkakatiwalaan nilang humawak ng malaking pera. Ito nga, itong involved natin dito ay siya mismo ang store leader, so parang supervisor talaga. So yun nga, yun ang paalala namin sa mga negosyante na bago tanggapin, maaari siguraduhin natin na yung taong yun ay mapapagkatiwalaan natin. Samantala, hawak na ng PNP ang CCTV footage na nangyaring hold-up incident sa Hagonoy at maging yung pera na nakuha na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso. At nakakulong na rin yung 3 na hold-upper na kasamahan ng nasabing suspect na supervisor sa isang convenience store sa Hagonoy, Bulacan. At yan mo din latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Isinasagawa ngayong araw ang Road to Zero Waste Expo kasabay ng pagdiriwang ng International Zero Waste Month ngayong Enero. Layon ng naturang event na magkaroon ng mas malinis at maayos na kapaligiran lalo na sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano-anong mga practices ang ipinopromote dyan sa Road to Zero Waste Expo? Magandang tanghali sa iyo, Ella, dito sa isinasagawang Road to Zero Waste Expo dito sa Pasig City ay iba't ibang uri ng solid o practices pagdating sa solid waste management ang ibinida ng mga private recyclers at iba't ibang local government units o LGUs sa Metro Manila. Patuloy na problema ng bansa ang tambak na basura pati na rin ang paggamit ng mga single-use plastic. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, dahil sa patuloy na lumalaking populasyon sa Metro Manila, nagbubunga ito ng environmental at economic challenges gaya ng pagdami ng na-accumulate na basura. Ayon sa latest report ng MMDA, 11,000 kilograms ng basura ang na-generate araw-araw sa Metro Manila at inaasahan na aabot sa higit 13 million kilos o katumbas ng 4.6 million tons ng basura ang maa-accumulate ngayong 2025. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng International Zero Waste Month ngayong January ay inilunsad ng MMDA kasama ang iba pang national government agencies, mga LGUs, paaralan, non-government organization at iba pang stakeholders ang Zero Waste Expo. Nais ng naturang event na mas palakasin pa ang kaalaman ng publiko at community participation pagdating sa pagbabawas ng mga basura sa paligid sa pamamagitan ng tamang paraan ng pag-dispose nito. Bida rin dito sa Expo ang iba't ibang innovative materials, recovery systems o MRS sa pamamagitan ng mga exhibit, waste exchange programs, demonstration, lectures at workshops. Ella, kung makikita mo dito ay nakahilera ang iba't ibang exhibit o mga booths kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga recycled at upcycled products na ibinibenta at pinapakita ng iba't ibang mga grupo.
Katulad na lamang nitong mga nakahilerang mga bags na hindi mo aakalain na ito ay gawa sa mga campaign materials noong nakaraang election season, at yung mga tarpaulin noong campaign season ay ginagawa nilang mga bags katulad nitong lunch bag box na pwedeng gamitin ng mga estudyante sa kanilang mga lunch box sa school. Ito namang mga paso ay gawa sa mga retaso ng tela o mga dinispose na mga lumang damit. Imbes na matambak sa mga landfills, ay ginagawa nila itong kapaki-pakinabang katulad na lamang nito. Patuloy ang pagpapaalala ng MMDA pati na rin ng mga kasama nilang otoridad na dapat maging environmentally conscious at mag-contribute sa mga kalinisan ang bawat mamamayang Pilipino. Yan muna ang update mula dito sa Pasig City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Magsasagawa ng road reblocking at repair ang DPWH sa ilang bahagi ng Metro Manila mula January 24, 11 p.m. hanggang January 27, 5 a.m. Apektado ang EDSA southbound, Payatas Road, Luzon Avenue Service Road at G. Araneta Avenue. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Nangangailangan ng dagdag na pondo ang Philippine Statistics Authority upang maiproseso ang backlog na 36 na milyong national ID ngayong taon. Ayon kay Deputy National Statistician Rosalinda Bautista, may mga opsyon tulad ng e-fill ID at digital ID, ngunit marami pa rin ang naghahanap ng pisikal na card. Naapektuhan din ang on-site registration dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Naglabas si US President Donald Trump ng mga executive order na nagpapawalang bisa sa mga direktiba ni former President Joe Biden na nagpalawak ng healthcare access para sa mga middle class at low-income earners. Ang mga pagbabagong ito ay inaasahang magdudulot ng pagkawala ng medical insurance coverage sa tinatayang 24 na milyong Amerikano. Pinahigpitan din ni Trump ang mga patakaran sa insurance eligibility at binawasan ang federal subsidies na magpapahirap sa mga Amerikano na makakuha ng abot-kayang healthcare. Ayon sa mga eksperto, maaaring humantong ito sa mas mataas na medical debt, mas mahal na premium at pagtaas ng bilang ng mga hindi insured. Nagbabala ang United Kingdom at Ireland sa panganib ng bagyong Ayoin. Apektado ang Northern Ireland at Scotland ng red weather warning na may hangin na aabot sa 100 miles per hour. Sinuspindi na ang klase, transportasyon at pinayuhan ng lahat na manatili sa bahay. Posibleng mawala ng kuryente, magbagsakan ang mga puno at makansela ang mga biyahe sa UK. Ang bagyo ay resulta ng malakas na jet stream winds na nagdala ng low pressure mula sa Atlantic Ocean. Ipinasa ng Republican-led House ang Laken-Riley Act na maghihigpit sa detensyon ng undocumented immigrants na sangkot sa krimen. Ipinangalan ng batas kay Laken Riley, isang nursing student na pinatay ng immigrant noong nakaraang taon. Bagaman suportado ng ilang Democrats, may tumutol dahil sa posibilidad ng hindi makatarungang pag-aresto sa mga immigrant sa minor na krimen. Inaasahan itong maging unang batas na pipirmahan ni Pangulong Trump sa pagbabalik niya sa White House. Aabante na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 11 ang Judiciary Magis matapos magwagi kontra sa DOJ Beacons. Samantala, nagwagi naman ang GSIS Furies at Agriculture Food Masters sa kanilang mga laban sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng Liga ng Public Servants. Narito ang report ni Bernard Dadiles.
Kumpleto na ang 4 na koponan sa Group B ng UNTV Cup Season 11 na aabante sa quarterfinals. Nasungkit ng Judiciary Magis ang last ticket matapos magwagi sa DOJ Beacons sa score na 88-77. 4 sa Magis ang nagbuslo ng double digit sa pangunguna ni Frederick Salamat na may 17 points, 5 out of 6 sa 3-point area. Kaya naman tinanghal na best player of the game. Nagambag naman ang tig 16 points sina Chester Tolomia at No Verbena Obra. 14 points mula kay Jose Arcusa. Habang sa DOJ ay top scorer sina Erwin Duran with 24 points, Jorel Canizares 15 points at Jesse Alastoy 12 points. Prepare lang kami coach sa incoming na quarterfinals, kaya yung mindset namin, mga games na yung later games, kailangan i-push pa rin namin. Magpapaalam na sa liga ang DOJ Beacons habang nakabang naman ang Judiciary sa makakabangga nila sa quarterfinals kung saan magko-crossover na ang top 4 na team mula sa Group A at Group B. Dalawa. Oh! Ganda ng puko. Ramos is trying to pursue him. Manzali escapes and makes... Nakuha naman ng GSIS Furies ang kanilang ikalawang panalo bago magpaalam sa liga. Nagwagi ang GSIS laban sa NHA Home Masters sa score na 94-74. Sumandig ang GSIS kay Renny Boy Bansali na kumayod ng 27 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 steals. May natitira pang isang laban ng GSIS kontra Judiciary Magis bago tuluyang magpaalam ngayong season. Yung pride ng Furies. Kumbaga, siyempre gusto rin namin mag-exit this season 11 na panalo. Kumbaga, para matuloy-tuloy namin yung sa season 12 na yung winning mentality. Samantala, magpapaalam na rin sa liga ang NHA Home Masters na may isang panalo at 6 na talo. Good line. Yo, yes sir. Perfect setup. Oh, this guy is somebody ahead. Kinapos naman ng DFA emissary sa kanilang dikit na bakbakan ng Agriculture Food Masters. Napayukod ng Food Masters ang DFA sa final score na 99-93. Umani ng double-double performance si Ian Garrido na may 14 points at humataw naman si Cian Co ng 24 points, 6 boards, 8 dimes at 3 steals. Malakas lahat ng nakalaban namin, so lahat ng games namin medyo dikit, kaya dapat wala talaga kaming kumpiyansa. More practice, credit kay coach namin kasi hindi talaga kami pinapabayaan. Lahat ng kalaban malakas so we're preparing for lahat ng teams, kung sino man yung makaharap namin, we'll prepare for them. Pasok na sa quarterfinals ang Food Masters na may 5-1 win-loss record habang magpapaalam na sa liga ang DFA. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 12, versikulo 2 na nagsasabi, sila'y nangagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kani-kaniyang kapwa na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nangagsasalita. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!